Ngayon ay tatalakayin natin ang pagdadaglat. Ayon sa Komisyon sa Wikang Filipino o KWF, sa kabuuan, ang lahat ng pagpapaikli sa mga pangalan, pangalanman, titulo o pantawag ay tinatawag na daglat o abrebyasyon. Habang ang pagsulat naman sa unang titik ng unang pangalan at apelyido ay higit na tinatawag na initials, na nasa anyong maramihan dahil karaniwan itong binubuo ng dalawa o mahigit na titik. At ang mga initials ng pangalan ng kumpanya, samahan at katulad ay tinatawag naman na acronym. Ngayon ay dumako naman tayo sa kung ano nga ba ang kahalagahan ng pagdadaglat. Tandaan na bukod sa pagtitipid sa espasyo sa mga isinusulat ay mahalaga rin ang pagdadaglat dahil tayo ay nakabubuo ng bagong anyo ng mga salita na siyang madaling bigkasin at madaling tandaan. Narito ang mga ilang halimbawa ng mga dinaglat na salita. Para sa unang halimbawa na dinaglat na salita sa titulo, nariyan ang G para sa Ginoo, GNG naman para sa ginang, BB para sa binibini, at KGG naman para sa kagalang-galang. Sunod ay ang pagdadaglat ng salita sa katungkulan. Nariyan ang PANG para sa Pangulo, SEN para sa Senador, PROP para sa Propesor, DR para sa Doktor, at GOB para sa Gobernador. Sa pagdadaglat naman ng salita sa araw, nariyan ang LIN para sa Linggo, LUN para sa Lunes, MAR para sa Martes, MI para sa Miyerkules, HU para sa Huwebes, B para sa Biyernes, at SAB para sa Sabado. Sa pagdadaglat ng salita sa buwan ay nariyan ang ilang mga halimbawa simula Enero hanggang Disyembre. Sa pagdadaglat naman ng mga salita para sa katawagang teknikal at siyentipiko ay nariyan ang G para sa gramo, km para sa kilometro, sm para sa sentimetro, L para sa litro, at kW para sa kilowatt. At syempre, narito ang ilang mga halimbawa sa pagdadaglat ng salita pagdating sa oras. Ilan lamang ito sa mga halimbawa na kailangan ninyong matutuhan. At narito naman ang pinagkunan.